Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsusumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oo nga, darating muli ang Panginoon. Pero kailan nga? Ito ang tanong noon pa ng mga Kristiyano at ito rin ang tanong ng marami ngayon. Ang sagot ay, hindi natin alam. Diyos lang ang nakakaalam ng panahon. Ang mabuti na nga na hindi natin alam upang maging palagi tayong handa. Kaya nga sinabi ni Pablo sa atin na nabubuhay na liwanag. Mabuhay tayo sa liwanag, hindi sa dilim. Ang nasa dilim ay natutulog. Ang nasa dilim ay gumagawa ng mga kahihiyang mga bagay na ayaw nilang malaman ng iba. Ang nasa liwanag ay gising. Aktibo siya at handang gumagawa ng nakabubuti. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang ginagawa. Huwag din natin katakutan ang pagdating ng Panginoon. Kasi darating siya hindi upang magparusa, kundi upang magbigay ng kaligtasan. Hindi siya darating upang hulihin tayo sa ating pagkakamali, kundi upang gantimpalaan sa ating kabutihan. Ayaw naman ng Diyos na mabigo siya sa kanyang balak, ang ating kaligtasan. Huwag lang tayo magpabaya at hindi niya tayo pababayaan. Ang larawan ng biglang pagdating ng wakas ng panahon o wakas ng ating buhay ay ang larawan ng pagdating ng magnanakaw o pagdating ng panahon ng panganganak ng isang babae. Dumadating ang magnanakaw sa panahon na hindi natin inaasahan. Nananakawan tayo sa panahon na nagpapabaya tayo. Kaya dapat tayo maging listo at hindi maging kampante. Maging listo tayo sa paggawa ng kabutihan at ng ating tungkulin.
Kahit na ngayon na may ultrasound na at nalalaman na kung kailan manganganak ng isang babae, pero marami pa rin ay nabibigla. Kaya tinuturuan ang mga buntis na mga tanda kung kailan na sila pupunta sa ospital. Pero ang sakit at takot sa panganak ay nakakalimutan pagdating ng sanggol. Sulit ang lahat ng sakit pagdating ng bata. Ganon din ang pagdating ng Panginoon. Ang hirap at pangamba ng kamatayan at ng wakas ay mapapalitan ng kagalakan ng bagong buhay na nag-aantay sa atin. Kaya huwag tayong mangamba. Mabuti na nag-aantay tayo. Salamat, Panginoong Hesus, at darating ka muli at susunduin mo kami. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.